Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa banal na salita o sa Holy Bible. Ang ating pag-uusapan, mga kapatid, ano ang dakilang kapighatian? Bago tayo magpatuloy, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo, sapagkat nasa kanila ang kapuriang kadakilahan, kalawal at kapangyarihan magpakailanman. Sanawat sanawa. Mga kapatid, ating pag-aralan o ating pag-usapan, ano ba yung dakilang kapighatian na sinasabi, no, ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid? Sapagkat meron siyang sinasabi sa Mateo 24:21 na ganito ang kanyang babala, no, sa atin o paalala sa ating mga tao. Ang sabi niya ay ganito, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatian, hindi pa nararanasan mula ng likain ang sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Ibig sabihin, isang beses lang magaganap, mga kapatid, ang tinatawag na dakilang kapighatian sa lahat ng tao sa mundong ito, mga kapatid. Ito ang ating pag-uusapan. Nawa tayo ay gabayan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Sanawat sana. Bago tayo magpatuloy, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Sanawat sanawa. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, paghiriin nawa ang bawat isa. Nawa ikaw ang aming itinataas sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ikaw ang aming dinadakila. Nawa sa oras ito, bigyan kami ng pagpapalang pagkaing spiritual o pisikal man ng pangangailangan. At bigyan nawa kami ng kaligtasan mula yung papawid, pandagat man o panlupa man. Nasan man naroroon ng isang kaluluwa. Dinadalain ko rin po amang Diyos ang bawat isa na nangangailangan ng kapatawaran. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga kakasala sa amin. Patawarin niyo po ang iyong lingkod at ang mga tao sa mundong ito na nakakagawa ng kasalanan sa inyong harapan. Nawa, kalooban niyo lamang po ang masunod sa aming buhay. Ilayo nawa kami sa kapahamakan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Aking idinadalangin sa inyo, Ama, ang lahat ng itong panalangin sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo at sa paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapuriang kadakilahan, kalawalhati kapangyarihan, magpakailanman, sanawa at sanawa. Sa oras ito, kayo po'y mag-aaral kung ano ang dakilang kapighatian o kapighatian na nakatala, no, na at sinabi ng iyong bugtong na anak na darating sa hinaharap. Nawabigyan kami ng linaw at gabay ng Banal na Espiritu Santo sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo at kasama ng iyong kalooban, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Sanawat sanawa. So mga kapatid, tayo na po magpapatuloy sa ating gawain o sa ating kapahayagan. Ang katanungan, ano ang dakilang kapighatian? Dito natin matutunghayan at malalaman, mga kapatid, ang kapighatian ay isang yugto ng panahon sa hinaharap kung kailan gaganapin ng Panginoon ang dalawang layunin. Una, kukumpletuhin niya ang pagdidisiplina sa bansang Israel. Ito'y makikita sa Daniel 9:24. At ikalawa, huhukuman niya ang mga hindi mananampalataya at ang mga tao sa buong sanlibutan na walang kinikilalang Diyos. Pahayag Kapitulo 6 at Kapitulo 18. Ang kapighatiang ito ay tatagal ng 7 taon. Ito ay napag-alaman sa pamagitan ng pag-unawa sa 70 linggo na tinutukoy ni Propeta Daniel. Daniel 9:24 hanggang 27. Tignan din ang aming artikulo tungkol sa kapighatian. Ang dakilang kapighatian ay ang kalahati sa huling bahagi ng 7 taon ng kapighatian na tatagal ng 3.5 taon. Ang yugtong ito ay naiiba sa panahon ng kapighatian dahil ang halima o ang Antikristo ay mahahayag at ang puot ng Diyos ay paigtingin sa panahong ito. Kaya nga mahalaga sa puntong ito na bigyan diin na ang kapighatian at ang dakilang kapighatian ay dalawang
magkaiba sa panahon. Sa pag-aaral sa mga magaganap sa mga huling araw o yung eschatology, ang kapigatian ay tumutukoy sa buong 7 taon, habang ang dakilang kapigatian ay tumutukoy sa ikalawang bahagi ng 7 taon ng kapigatian o sa 3.5 taon. Si Jesucristo mismo ang gumamit sa salitang dakilang kapighatian upang tukuyin ang huling 3.5 taon ng kapighatian. Sa Mateo 24:21, sinabi ni Jesus, sapagkat panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatian. Hindi pa nararanasan mula ng likain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa talatang ito, tinutukoy ni Jesus ang pangyayaring ito sa Mateo 24:15 na naglalarawan sa paghahayag ng kalapastangan ng walang pangalawa, ang isang tao na kilala rin sa tawag na Antikristo. Gayon din, sinabi ni Jesus sa Mateo 24:29 hanggang 30, sapagkat may mga magpapanggap na Mesayas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at ang kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinapauna ko nang sabihin ito sa inyo. Pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Sa mga talatang ito, inilarawan ni Jesus ang dakilang kapighatian. Sa talata 21, sa pagsisimula ng kapahayagan ng kalapastangan ng walang pangalawa. Talata 15 na magtatapos sa ikalawang pagparito ni Kristo. Talata 30. Ang iba pang mga talata na tumutukoy sa dakilang kapighatian ay Daniel 12:1 at ang pagkaraon ng matinding kahirapan na hindi pa na nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas sa mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Masasabing inulit ni Jesus ang talatang ito ng kanyang banggitin, ang mga salitang itinala sa Mateo 24:21. Tinutukoy din ang dakilang kapighatian sa Jeremias 37, nakasisindak ang araw na yaon. Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob, ngunit makaliligtas siya rito. Ang pariralang panahon ng paghihirap ni Jacob ay tumutukoy sa bansang Israel na nakararanas ng pag-uusig at mga kalibidad na hindi pa naranasan kailanman ng buong mundo. Kung isaalang-alang ang mga impormasyong ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus sa Mateo 24, kapitulo 15 hanggang versikulo 15 hanggang 30, may pagpapalagay na ang pasimula ng dakilang kapighatian ay may kinalaman sa paglabas ng kalapastangan ng walang pangalawa, sa pagdating at sa mga gagawin ng Antikristo. Sa Daniel 9:26 hanggang 27, makikita natin ang taong ito ay pakikipagkasundo sa mundo sa loob ng 7 taon. 1 linggo muli basahin ang aming artikulo tungkol sa kapighatian. Sa pangalawang bahagi ng 7 taon, ito sa kalagitnaan ng 1 linggo, sinabi sa atin na sisira ang kanyang ginawang kasunduan, ang taong ito, at ipatitigil niya ang mga paghahandog na partikular na tumutukoy sa kanyang gagawin sa loob ng templo sa Jerusalem na muling itatayo sa hinaharap. Ibinigay sa pahayag 13:1 hanggang 10 ang mas detalyadong gagawin ng halimaw at mahalaga rin na mapuna ang haba ng panahon na mananatili siya sa kapangyarihan. Sinabi sa pahayag 13:5 na maghahari siya sa loob ng 42 buwan na kung kukwentahin ay 3.5 taon, ang parehong haba ng itatagal ng dakilang kapighatian. Binigyan tayo ng aklat ng pahayag ng napakaraming impormasyon tungkol sa dakilang kapighatian mula sa pahayag 13 kung saan nahayag ang halimaw hanggang sa muling pagparito ni Jesucristo
sa pahayag 19. Binigyan tayo ng larawan ng puot ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan dahil sa kanilang rebelyon at kawalan ng pananampalataya. Pahayag 16 at 18. Inilarawan din dito kung paano didisiplinahin ng Diyos at iingatan din naman ang kanyang mga bayang Israel o ang kanyang bayang Israel. Pahayag 14, 1 hanggang 5. Hanggang sa maganap niya ang kanyang pangako sa kanila at pagtatayo ng isang kaharian dito sa lupa. Pahayag 20, versikulo 4 hanggang 6. Amen. So dito mga kapatid, no, pinapakita sa atin na talagang may magaganap na isang napakalaking dakilang kapighatian. Pero sinasabi niya rito, dalawang klase 'yun mga kapatid, no. Dalawang klase yung mangyayari na sabaga merong isang pinakadakila, no, at merong isang normal na kapighatian, 'di ba? Tayong mga tao nakakaranas tayo ng kapighatian pag may nawawala sa atin o nagkakaroon tayo ng masidhik na problema, nagkakaroon tayo ng kapighatian sa ating sarili. Pero ibahin natin itong kapighatian na itinutukoy po mga kapatid sa pahayag, mga kapatid. Sabaga talagang ito na yung kahuli-hulihan na magaganap sa mundong ito. Kasi sabi nga ng Panginoong Kristo, di ba, hindi pa nararanasan mula nung likhain ng Diyos ang sanlibutan. Di ba? Hanggang sa ngayon. At hindi na mararanasan pa kahit kailan. Ibig sabihin mga kapatid, yung napakalaking kapighatian na yun, dakilang kapighatian na yun mga kapatid, isang beses lang mararanasan ng mga tao sa mundong ibabaw. Pero yung pangkaraniwang kapighatian na nararanasan, no, ng normal na tao at mararanasan din doon sa hinaharap na 7 taon, no? Kasi ibig sabihin mga kapatid, habang lumalakad yung taon mga kapatid, no, yun na yung kapighatian yung 7 taon. Pero puputol, no? Puputol yung Antikristo sa usapan na pagdating sa tatlong taon at kalahating taon magkakaroon ng pagbabago doon sa kanyang napag-usapan nung una. So yun na nga, doon na papasok mga kapatid yung talagang mas malala, no? Mas malala na sabaga yung pangungutya sa Diyos mga kapatid, itong Antikristo na ito. Gagamitin ng Antikristo na ito at ang halimaw sa mga tao para mas sabaga mas mawalan, no? Mas mawalan ng pananampalataya ang mga taong makakarinig dito sa ano na ito mga kapatid, no? Dito sa Antikristo na ito at sa halimaw. Ito napag-usapan na natin kagabi mga kapatid, no? Yung patungkol sa ano yung propeta, no? Yung bulaang propeta at yung ano ang marka ng halimaw, di ba? Sabaga doon kung mapapanood niyo yun at ito pakikinggan niyo, ito na yung sabaga ito pa yung karugtong, no, sa pag-aaral natin. Ating pagbulay-bulay mga kapatid na ang dakilang kapighatian dito natin matutunghayan mga kapatid na kailangan maganap, no, mga kapatid, no? Kailangan maganap at kailangan danasin ng mundong ito ang dakilang kapighatian. Bakit? Kasi mga kapatid, kapag hindi ito naranasan ng mundong ito, itong sinasabi sa kapahayagan at hula ng mga propeta at ng sinabi na rin ng babala ng Panginoong Kristo, hindi darating, no, yung ikalawang pagparito ng anak ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo mga kapatid. Ang sabi rito mga kapatid, ano ang dakilang kapighatian? Ang kapighatian na isang yugto ng panahon sa hinaharap kung kailan gaganapin ng Panginoon ang dalawang layunin. Ito na yun mga kapatid. Ano ba yung dalawang layunin na ito mga kapatid, di ba? Na
Sabi ko nga mga kapatid, siguro ito yung yung unang layunin, no? At siguro sabi ko nga mga kapatid, may dahilan ng Diyos kung bakit sa araw ng rapture, ito inuulit ko na lang uli, no? Sa araw ng rapture, ito na nga sinasabi ko mga kapatid. Sa araw ng rapture, may mga maiiwan. Okay? Ito napaliwanag ko na sa mga nakaraang video ko mga kapatid na sa panahon ng rapture may maiiwan, di ba? At sa mga maiiwan, mapapaniwala, no? Sapagkat maintindihan nila kung bakit ang kanilang mga mahal sa buhay o isa sa mga mahal nila sa buhay ay na-rapture, nawala, di ba? Sa isang iglap, sabi nga ng Apostol Pablo, di ba? Sa isang kisap mata. Sa pagdagit sa mga iglesia. Di ba? Isipin niyo yung mga kapatid, may dahilan ng Diyos eh. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon, no? Sapagkat maraming beses na tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos para makilala sa pamagitan ng anak, mga kapatid. Sa pamagitan ng anak, mga kapatid, tayo makalalapit sa Ama. Tandaan natin, ano sinasabi mga kapatid, no? Ano sinasabi ng Panginoon Kristo? Basahin natin mga kapatid. Diyan, 14:6, ganito ang sinasabi mga kapatid. Sumagot si Jesus, 1:14-6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Isipin niyo mga kapatid, wala tayong ibang daan, no? Kundi ang Panginoon Kristo, mga kapatid. At walang makakapagbigay sa atin ng katotohanan kundi sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, dahil yun ang kalooban ng Ama sa pangalan ng Panginoon Kristo. At hindi rin tayo makakatanggap ng buhay na walang hanggan, kundi sa kapangyarihan ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng Panginoon Kristo at kasapagabay ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga sabi nga ng Panginoon Kristo, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan niya. Sipin nyo na lang, sapagkat mga kapatid, oras na nilakaran mo yung daan ng Panginoon Kristo, oras na tinanggap mo ang Panginoon Kristo sa buhay mo, magkakaroon ka ng katotohanan sa buhay mo. Bakit? Kasi binibigyan ka ng aral o ng gabay, no, ng banal na Espiritu Santo. Oras na nilakaran mo yung daan ng Panginoon Kristo, makatatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan nino, sa pamagitan ng Panginoon Kristo at katotohanan o gabay ng banal na Espiritu Santo. Dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit. Napakalinaw mga kapatid. So tuloy natin mga kapatid sa ating pag-aaral. Diba? Ang sabi nga, diba, ang kapigatian ng isang yugto ng panahon sa hinaharap, kung kailan gaganapin ng Panginoon ang dalawang layunin. Kaya kailangan maganap yung dakilang kapigatian kasi may dalawang layunin ang Panginoong Kristo, no, na dapat niyang ganapin mga kapatid. Una, ano ba yon mga kapatid? Kukumpletuhin niya ang pagdidisiplina sa bansang Israel. Ito yung makikita sa Daniel 9:24. Sabagat talagang aayusin niya na, no, sa panahong iyon, aayusin niya na yung pagdidisiplina, no, sa bansang Israel. So ikalawa, huhukuman niya ang mga hindi mananampalataya at ang mga tao sa buong sanlibutan na walang kinikilalang Diyos. Ito yung mga taong mga kapatid na nalinglang, no, ng halimaw, no, nalinglang ng Antikristo at ng bulaang propeta mga kapatid. At ito, sa panahon natin mga kapatid, ito na may mga nalinlang na ginamit ng masamang demonyo ang isang tao para magturo ng atheist, mga kapatid. Hindi ko sinasabi pero yun ang, kasi ano ang tawag sa iyo mga kapatid, di ba? Pag hindi ka naniniwala sa Diyos, ang tawag sa iyo atheist. So ano sinasabi rito mga kapatid sa mga atheist? Huhukuman niya ang mga hindi mananampalataya. Ano ba yung mga atheist, di ba? Hindi sila mananampalataya mga kapatid. Sila ay mga walang kinikilalang Diyos. Ang sabi nga rito, di ba? At ang mga tao sa buong sanlibutan na walang
kinikilalang Diyos. Diba? Pahayag 6 at 18. Isipin nyo na lang yun, mga kapatid. Diba? Na ang mga atheists, no? Kaya sabi ko nga, di ba, may posibilidad na pinaalam, no, doon sa kanilang founder, no, yung sinasabi nila si Darwin, ano, basta Darwin ng ano nun, pangalan nun, yung founder ng atheist. Ang paliwanag sa kanila na walang Diyos, lahat ay evolution. Andun na tayo, okay, walang Diyos. So, maari kasi nga sabi ko nga, ang Satanas at ang mga demonyo ay nagpapanggap liwanag yan, no? Nagpapanggap. So may posibilidad na yung aral na walang Diyos ay galing sa demonyo. Yan kasi ang gusto ni Satanas, mga kapatid, yan ang gusto ni Satanas, na walang makilala ang mga tao na mayroong Diyos, na mayroong tunay na Diyos. Yan ang kanyang layunin, mga kapatid, na linlangin ang katotohanan at ipaalam sa tao na walang Diyos. Kaya nagkaroon ng mga taong atheist na hindi naniniwala sa Diyos, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ang kapigatiang ito ay tatagal ng 7 taon. Ibig sabihin, sabi ko nga kanina, di ba, mga kapatid, na yung kapigatian, no, ay tatagal ng 7 taon, pero meron doon sa kalagitnaan yung dakilang kapigatian na tinatawag, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, ito ay ito ay napag-alaman sa pamamagitan, no, sa pamamagitan. Space mo kasi. Okay. Ito ay napag-alaman sa pamamagitan ng pag-unawa. Wala dito. Pag-unawa sa 7 linggo na tinutukoy ni Propeta Daniel. Daniel 9:24 hanggang 27. So, dito pinapakita sa ating mga kapatid, no, meron ng kay Propeta Daniel pa lang, mga kapatid, meron na, no, meron ng hula na magkakaroon, no, ng 7 taong kapigatian. So tuloy, ang dakilang kapigatian ay ang kalahati sa huling bahagi ng 7 taon. So ibig sabihin, mga kapatid, ito yung sinasabi ko, mga kapatid, di ba? Yung kabuuan ng 7 taon, mga kapatid, sabaga, ganito ang mangyayari, mga kapatid, no? Hahatiin sa dalawa yung 7 taon. Di 3 taon at 6 na buwan, di ba? So ngayon, ganito ang mangyayari. Sa unang 3 taon at 6 na buwan, mga kapatid, sabaga, unti-unti mga kapatid, unti-unti na pinoproseso na, no, ng Antikristo, no? Unti-unti na pagproseso na ng Antikristo, napipigilan niya ang paghahandog, no, ng mga tao sa Diyos. Ibig sabihin, bakit? Kasi nga doon nalalabas yung pagpapakilala niya na siya ay Diyos. At doon na rin siguro, sabaga, doon na rin magaganap yung paglikha ng Antikristo ng isang imahe na bibigyan, no, ng buhay ng bulaang propeta na para makapagsalita yung imahe. At doon na mas marami ang malilinglang, ultimo pati ang mga hinirang. Yan sinasabi ng Panginoon Kristo, mga kapatid. So ibig sabihin, sa huling 3 taon at kalahati, yun na yung pinakadakilang kapigatian na talagang mararanasan ng mga tao sa mundo, sa hinaharap. Di natin alam, mga kapatid, kasi ngayon nasa huling araw na tayo, mula nung umakyat, no, mula nung umakyat ang Panginoon Kristo sa langit. Isipin nyo, kinuwenta ko nga, di ba, sa mga nakarang video ko, di ba, kung ang isang araw sa langit ay katapuas dito ay 2,000 taon, 1,000 taon. So kung iisipin natin mula nung pagkamatay niya hanggang, no, hanggang sa panahon natin, 2021 pa lang tayo ngayon.
So, ibig sabihin, nakakadalawang araw pa lang siya sa langit, mga kapatid. Isipin nyo yun, ha? Nakakadalawang araw pa lang siya sa langit. Wala pang oras. Baka minuto pa nga lang yun. O segundo. Kasi bakit naka 21 segundo pa lang siguro siya? O 21 minutes, sabihin natin. Diba? Isipin nyo yun, ha? Kung pagbabatayan natin ang mga isinulat ng mga apostol, na ang katumbas ng araw, ng isang araw dito sa lupa, ang katumbas ng isang araw sa langit dito sa lupa ay 1,000 taon, mga kapatid. Isipin nyo na lang yun, mga kapatid. Diba? Isipin nyo na lang yun. So ngayon, tuloy natin, mga kapatid. Ang bahagi ng 7 taon ng kapigatian na tatagal ng 3.5 taon. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Magkakaroon talaga ng doon sa kabuuan ng 7 taon, mga kapatid. Isa kalahati ron, mga kapatid, masalimuot, no? Na talagang doon na, no? Doon na talaga yung na pinaka, sabi nga ng Panginoong Kristo, di ba? Na pinaka, sabi nga rito ng Panginoong Kristo, di ba? Na napakalaking kapigatian na hindi pa nararanasan mula nung likain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. Sa panahon niya yan, ha, mga kapatid, ha? Nagsasalita siya sa panahon niya at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Isipin nyo na lang yung mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Ang yugtong ito ay naiiba sa panahon ng kapigatian dahil ang halima o ang Antikristo ay mahahayag at ang puot ng Diyos ay pagigtingin sa panahong ito. Isipin nyo yung mga kapatid, ha? Ibig sabihin, yung natitira, yung sinasabi ko nga kanina, yung kalahati ng 7 taon, ito na yung mga kapatid, no? Na mahahayag na yung Antikristo at ang halimaw. Na sinasabi ko nga, na itong Antikristo na ito ay gumawa ng isang larawan, okay? Isang imahe, o isang imahe na lang, o ng isang imahe, na bibigyan ng buhay ng bulaang propeta para makapagsalita. Bakit kaya ginawa yung mga kapatid? Bakit kaya ginawa yun ng mga kalaban ng Diyos? Kasi alam ng mga kalaban o alam ni Satanas, no, na ang mga tao ay madaling mauto. Madaling mauto, mga kapatid. Yan ang katotohanan, ang kahinaan ng mga tao. Kung bakit sinabi ng Panginoong Kristo na lagi kayong manalangin. Dahil ang laman ay mahina, nakahanda ang espiritu. Yan, mga kapatid, no? Yan ang ating kahinaan. Mahina tayo, mga kapatid, eh. Kaya nga sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo na oras sa tinanggap natin ng Panginoong Kristo at bibigyan tayo ng banal na Espiritu Santo, siya yung magpapalakas sa ating pananampalataya, mga kapatid. Siya ang gagabay sa atin. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Pero kasi sabi niya rito, no, ay mahahayag at ang puot ng Diyos ay paigtingin sa panahong ito. Kasi, mga kapatid, isipin niyo bakit ganung kaigsi, no? Kung isipin niyo, mga kapatid, bakit ganung kaigsi, no? Ganung kaigsi, mga kapatid. Kasi ang sabi ng Panginoong Kristo, mga kapatid, kapag pinahaba pa, no, ng Diyos yung paghahari ng Antikristo at ng halimaw at ng bulaang propeta, mas marami, no? Mas marami ang kanilang mahihikayat. Mas marami ang kanilang malilinglang. Pero dahil sa mga hinirang ng Diyos, sabi nga ng Panginoong Kristo, dahil sa mga hinirang, ay paiigtingin niya, paiikliin niya. Hanggang doon na lang talaga yun, mga kapatid. Kaya nga may ano nga, mga kapatid, na sinasabi sa na 7 taon, no? 7 taon na kapigatian. So tuloy, mga kapatid. Kaya nga, sabi nga rito, kaya nga, sa puntong ito, nabigyan diin ang kapigatian at ang dakilang kapigatian ay dalawang magkaibang panahon. Diba? Ito na nga yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Diba?
habaga hinati, mga kapatid. Merong isang panahon ng sa panahong iyon, no, may simpleng kapighatian. Habaga yung kapighatian lang siya. At merong dakilang kapighatian. Ito na yun, mga kapatid. No? Yung dakilang kapighatian, ito na yun, mahahayag, no? Yung Antikristo at ang halimaw. Sabaga, magpo-pronounce na sila mag-a-announce na sila na itong Antikristo, ako ang Diyos, ako ang Mesiyas, ako ang Kristo. Mahayag na sila. Marami maniniwala. Bakit? Kasi nga, bibigyan niya ng buhay o sabaga, gagawasan ng imahe, no? At bibigyan ng buhay ng bulaang propeta yung imahe na yon para makapagsalita. At doon, mga kapatid, mas maraming malilinlang mas maraming malilinlang ang mga ito para maraming tao na hindi maniwala sa Diyos, mga kapatid. Yan ang katotohanan. So tuloy, mga kapatid. Tuloy tayo, mga kapatid. Sa pag-aaral sa mga magaganap sa mga huling araw o yung eschatology, ang kapighatian ay tumutukoy sa buong 7 taon habang ang dakilang kapighatian ay tumutukoy sa ikalawang bahagi ng 7 taon ng kapighatian o sa 3.5 taon. Habaga, mga kapatid, di ba? Na talagang merong isang, sabi ko nga kanina, di ba? Sa 7 taon, meron doon kapighatian lang. No? Habaga, yung sabihin natin na, kasi sa buhay natin, mga kapatid, no? Sa buhay natin, ngayon, sa panahon natin, nakakaranas tayo ng simpleng kapighatian mula sa ating kalooban. Kahit nga ang Panginoon Kristo, di ba? Nung napipighati ako, sabi niya, di ba? Sabi ng Panginoon Kristo. Pero nawa, ang kalooban mo ang masunod, hindi ang kalooban ko. Mas sinunod pa rin niya, mga kapatid. Yun yung nararamdaman ng tayong mga tao. Nagkakaroon tayo ng kapighatian, mga kapatid. Pero sa panahong iyon, ibang klaseng kapighatian yun, mga kapatid. Kasi hindi lang ikaw, buong pamilya mo, buong kapitbahay mo, buong baryo mo, buong city mo, buong lugar mo. Nakikita nyo yun nasa screen ko? Diyan siguro sa panahong iyan, mapapatanong na lang ang mga tao, bakit nangyari ito sa mundong ito? Bakit? Kasi dapat maganap yan, mga kapatid. Dapat maranasan yan ng mga tao para magising sila sa katotohanan na merong Diyos na lumikha sa atin. Na merong Diyos na nilikha tayo ayon sa kanyang wangis o ayon sa kanyang larawan. Di ba? Anong sabi ng Diyos? Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis o ayon sa ating larawan. Sipin nyo yung mga kapatid. Diba? So tuloy, mga kapatid. Tuloy tayo. Si Jesucristo mismo ang gumamit sa salitang dakilang kapighatian upang tukuyin ang huling 3.5 taon ng kapighatian. Ito na yung sinasabi ko kanina, mga kapatid, diba? Binasa ko na rin ito kanina. Sa Mateo 24, versikulo 21, sinabi ni Jesus, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatian, hindi pa nararanasan mula nung likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Isipin nyo, mga kapatid, ha? Isipin nyo, isang beses lang mararanasan. Bakit? Kasi, ibig sabihin, mga kapatid, pag dumating na sa panahong iyon, no, at dumating na nakatakda na ang kanyang muling pagbabalik. Kasi nga, sabi ko nga, mga kapatid, magkaiba ang pagganap ng rapture at sa ikalawang pagparito, mga kapatid. Magkaiba yon, mga kapatid. Kasi, yung rapture, yung rapture, hindi makikita ng mga tao sa lupa
Kasi magaganap nga yung sa isang iglap, sa isang kisap mata. Sabi nga ni Apostol Pablo, bubuhayin ng mga namatay at kukunin yung mga karapat dapat kunin o isama ang mga dapat isama ng mga buhay at babaguhin ang kanilang katawan na para panlangit na hindi na masisira at sasalubungin sila sa alapaap ng Panginoong Jesucristo. Hindi bababa, mga kapatid, hindi bababa sa lupa. Sabaga, nasa alapaap lang. Sasalubungin ng Panginoong Jesucristo. So ngayon, mga kapatid, sa panahon ng rapture, may mga maiiwan naman. May maiiwan, mga kapatid. May maiiwan. At, mga kapatid, ito yung sinasabi ko nakaraan. At lalabas, no? Lalabas, mga kapatid, yung mga hinirang ng Diyos na mga ngaral, no? Mga ngaral ng magandang balita, mga kapatid. Sa panahon ng kapighatian, mga kapatid, tandaan natin, sa loob ng 7 taon, pagkatapos ng rapture, may gagamitin ng Diyos, no? Na mayroong gagamitin ng Diyos. Nakapag-aralan natin to, mga kapatid, May gagamitin ng Diyos ng mga hinirang ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, para ipangaral, no? Sa panahon, mga kapatid, sa panahon ng kapighatian. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, na may dahilan ng Diyos, mga kapatid, May dahilan ng Diyos kung bakit may maiiwan pagkatapos ng rapture. Kasi sabi ko nga, 'di ba, paulit-ulit ko na sinishare to, no, sa mga last na video ko, na may posibilidad na magbago ang pananaw ng isang tao sa panahon na 'yon. Dating hindi naniniwala sa Diyos, may posibilidad na maniwala. Bakit? Kasi nga na-rapture ang kanyang mahal sa buhay. Noong panahon ng kasama niya, lagi siyang sinasabihan na, tara, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Tara, sumama ka sa Bible study. Tara. Pero binabaliwala mo. Kaya nung panahon ng rapture, dumating yung rapture, naganap yung rapture sa isang kisap mata, nawala yung laging nagyayaya sa'yo na mag-Bible study, maniwala ka sa Diyos, merong Kristo na dapat natin tanggapin sa buhay natin, merong isang tanging tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Nawala yun. So, pag nangyari yun at naalala niya lahat ng sinabi, ultimo sabihin natin kaibigan niya, mapapaisip yun, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, mapapaisip yun. No? Totoo pala sinasabi ng kaibigan ko. No? Ngayon, na-rapture na siya. Ngayon, naiwan ako rito. So, ngayon, sino ngayon ang dapat lapitan ng mga tao naghahanap ng salita ng Diyos sa panahong iyon? Yun ang po, mga kapatid, yung mga hinirang ng Diyos o yung mga hinirang ng Diyos para ipalaganap sa panahong iyon ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang ebanghelyo ni Kristo. Pero dahil nga sa panahong iyon, mga kapatid, ang aking pagkaunawa dito, mga kapatid, dito sa mangyayari sa hinaharap, dito sa kapighatian, sa panahong iyon, mga kapatid, okay, sa panahong iyon, yung 7 taon, hatiin natin, kasi yung huling 3 taon at 6 na buwan, doon na kasi maghahayag, Sabaga, doon na mag-a-announce, no, yung propeta at ang antikristo, no? Doon na sila lalabas na ito, mag-a-announce sila na ito ang Diyos. Ito ang dakilang anak ng Diyos. Pero huwag kang maniwala. Sabi nga ng Panginoon Jesucristo, di ba? So ngayon, pagkatapos ng rapture, lalabas ang mga hinirang ng Diyos. Ipapalaganap ang salita ng Diyos, mga kapatid. Diba? Isipin nyo yung pangyayari, mga kapatid. Imagine nyo na lang, diba? So paglabas nito, mga kapatid, sa loob ng 3 taon at kalahati, sabaga,
na ipalaganap, no? Na ipalaganap ng mga hinirang ng Diyos yung salita ng Diyos na ipalaganap nila. So biglang mag-a-announce ngayon. Pagkatapos ng 3 taon at kalahati, nakatakda ng lumabas, no? Yun na yung karugtong ng 7 taon, yung 3 taon at kalahati, 6 na buwan. Doon na lalabas, no, yung Antikristo. Doon na magpapakilala. Marami sila ngayon malilinglang, mga kapatid. Ultimo yung mga hinirang, sabi nga ng Panginoong Kristo, di ba? Ultimo yung mga hinirang, malilinlang. So doon, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoong Kristo sa nakarang pag-aaral natin na ang lahat ng tumanggap sa tatak, sa kamay at sa noo ng halimaw at ng Antikristo ay parurusahan. Bakit? Kasi nga, mamimili ka eh. Pipilitin ka eh. Buhay mo o pananampalataya mo. Sabaga, ganito. Sa panahong iyon, papipiliin ka ng Antikristo, mga kapatid. Sasamba ka sa akin o sasamba ka sa Diyos na kinikilala mo? Doon na ako sa Diyos na kinikilala ko. Walang iba kundi ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu Santo. Either napatayin ka or lumayo ka, magpakalayo-layo ka hanggang sa dumating sa araw na dumating ang Panginoong Kristo na sinasabi niya sa Mateo 24:13 na kung sino man ang naging tapat at nagtiis ang siyang maliligtas. Sabaga, ang tinutukoy doon ng Panginoong Kristo, mga kapatid, sa panahon ng kapigatian, kung sino man yung nagtiis sa pananampalataya at naging tapat sa kabila ng inusig, sa kabila ng pinatay ang kanyang mga mahal sa buhay dahil ayaw sumamba sa halimaw o doon sa Antikristo, nanatili siyang tapat, mga kapatid. Saan? Sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Kahit sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kahit hindi pa dumarating yung kapighatian, maging tapat tayo sa pananampalataya sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu Santo. Napakasarap isipin, mga kapatid. Napakasarap isipin na sabaga, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos, mga kapatid. Na talagang ganun tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbago at kubilala sa makapangyarihang Ama, sa bugtong na Anak, at sa Banal na Espiritu Santo. So tuloy natin pag-aaral natin, mga kapatid. Sa talatang ito, tinutukoy ni Jesus ang pangyayaring ito sa Mateo 24:15 na naglalarawan sa paghahayag ng kalapastangan ng walang pangalawa. Ang isang tao na kilala rin sa tawag na Antikristo. Ito na yun, mga kapatid. Ito na yun. Kapag binigyan na tayo ng babala ng Panginoong Kristo eh. Kaya nga nakarating sa atin ng salita ng Diyos o yung Holy Bible o yung Biblia, mga kapatid. So tuloy, gayon din, sinasabi ni Jesus sa Mateo 24:29-30, sapagkat may mga magpapanggap na Mesayas at may mga lilitaw na bulaang propeta. Diba? Sa panahon natin, marami na nangyari yan. Mga nagsilitawan ng mga propeta, nagsilitawan ng mga, sabi nila sila ang Kristo. Nangyayari din sa panahon natin eh. Sabaga, binibigyan na tayo ng palatandaan, mga kapatid eh, na magaganap ito na talaga sa hinaharap, na talagang may lalabas, no? May lalabas talaga na Antikristo at bulaang propeta na magpapakita ng kagilagilalas. Kasi yung mga bulaang guro, yung mga bulaang Mesayas ngayon, mga bulaang propeta, hindi sila nakagawa ng ng kagilagilalas eh, nakapangyarihan eh. Sabaga, pa lang yun, mga kapatid, no? Ensayo pa lang ni Satanas yun, kung marami talaga maniniwala, no? Sa mga bulaang propeta at sa bulaang guro at sa bulaang
Mesayas. Ni-ensayo na ni Satanas eh. Kasi yan ang kahinaan ng mga tao, mga kapatid. Madaling mapaniwala. Kaya binibigyan na tayo ng babala ng Panginoong Kristo. So tuloy, ito yung sinasabi ko, magpapakita sila ng mga kagila-gilala sa tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Ito na yung mga kapatid. Ultimo, pati ang mga hinirang ng Diyos, maililigaw nila, mga kapatid. Maililigaw nila. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Maililigaw nila, mga kapatid. So sabi ng Panginoong Kristo, tuloy, tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Pagkatapos ng kapigatiang iyon, magdidilim ang araw, at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Sa mga talatang ito, inilarawan ni Jesus ang dakilang kapigatian. Talata 21, sa pagsisimula ng kapahayagan ng kalapastangan ng walang pangalawa. Talata 15, na magtatapos sa ikalawang pagperito ni Kristo. Talata 30. Isipin niyo yung mga kapatid. Diba? Sapaga, binigyan na tayo ng impormasyon, no, ng Panginoong Kristo pagdating sa hinaharap. Pagdating sa panahong ito, sa panahong ng kapigatian, mga kapatid. Diba? Yun na lang isipin natin, mga kapatid, kung bakit ginawa ng Diyos ang mga bagay na ito. Bakit ginawa ng Diyos ang mga bagay nito? Kasi binibigyan tayo ng pagkakataon pa. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos para manumbalik sa Kanya, mga kapatid. So tuloy natin, mga kapatid, no? Ang iba pang mga talata na tumutukoy sa dakilang kapigatian ay sa Daniel 12:1. At pagkakaroon ng matinding kahirapan, hindi pa nangyayari kailanman. Diba? Sabaga, sa panahon pa lang ni Daniel, mga kapatid, hinuhulaan niya na to. No, yung matinding kahirapan na hindi pa nangyayari kailanman. Nung nagkatawan tao ang anak ng Diyos, inulit niya ulit, mga kapatid. Isipin niyo, pansinin niyo, mga kapatid. Inulit niya ulit. Kung ano yung sinabi ni Daniel, mga kapatid, sinabi niya rin, no? Sa ibang panahon at sa pagkalipas ng panahon hanggang sa panahon ni Kristo, inulit niya pa rin, mga kapatid, yung darating na matinding kahirapan na hindi pa nangyayari kailanman. Yan din sinabi ng Panginoong Kristo, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Ngunit maliligtas sa mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Masasabing inulit ni Jesus ang talatang ito ng kanyang banggitin ang mga salitang tinala sa Mateo 24:21. Isipin niyo, mga kapatid. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Masasabing inulit ni Jesus ang talatang ito ng kanyang banggitin ang mga salitang tinala sa Mateo 24:21. Tinutukoy din, no, tuloy tayo, mga kapatid, no, tinutukoy din ang dakilang kapigatian sa Jeremias 37, nakasisindak ang araw na yaon. Ito yung talagang matindi, mga kapatid, matindi, no? Ano sabi ni Ezekiel, mga kapatid, no? Sabi sa Ezekiel 32, basahin natin ang Ezekiel 32, mga kapatid. Tao, magpahayag ka, sabihin mo sa kanilang, ito ang pinasasabi ko, matinding kapigatian sa araw na yaon ang darating. Propeta Ezekiel, mga kapatid. So ano rin sinasabi ni Propeta Isaias, mga kapatid? Isaias 5:30. Ganito sinasabi, sa araw na iyon ay sisigawan nila ang Israel na parang ugong ng dagat. Ang lupain ay sakmal ng kadiliman at kapigatian
ang liwanag ay natakpan ng makapal na ulap. Ito yung dakilang kapigatian, mga kapatid. Ito yung dakilang kapigatian. So, ano pa sinasabi ng Panginoong Kristo sa ibang sinulat ng mga apostol? Dito sa John 16:33, ganito ang sinasabi. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Diba? Sabaga, mga kapatid, sa mundo, no? Sa mundong ito, may matinding kapigatian na darating. Pero nga sabi nga ng Panginoong Kristo, diba? Sa ating buhay, meron din naman kapigatian na nararanasan ng isang tao. Kaya nga sabi niya, 'di ba? Makikipag-isa kayo o makikipag-isa sa akin ay magkakaroon ng kapayapaan. Bakit? Kasi meron kayong kapigatian dito sa sanlibutan, mga kapatid. Either na ito ay tumutukoy sa 7 taon o either ito ay tumutukoy din sa buhay ng isang tao, mga kapatid. Isipin niyo yung mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, wala tayong magagawa, no? Wala tayong magagawa kundi tanggapin natin ang katotohanan. Sa mundong ito ay may mga magaganap na hindi natin inaasahan. Okay? Pero ang dapat gawin natin, kung ikaw wala kang magagawa sa mangyayari sa hinaharap, ang meron kang gagawin tanggapin mo ang makapangyarihang Diyos Ama na nasa langit, ang ating Ama na nasa langit. Tanggapin mo ang nag-iisang bugtong na anak na tagapamagitan natin sa Diyos, sa Amang Diyos na nasa langit. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At tanggapin mo ang banal na Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin sa pangalan ng Panginoong Kristo, dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit. Tandaan natin yan, mga kapatid. Sabi nga, masarap mabuhay sa mundo. Oo, Lord to God, masarap. Masarap mabuhay sa mundo kung may kinikilala kang Diyos na nasa langit. May kinikilala kang Kristo sa buhay mo. At tinanggap mo ang banal na Espiritu Santo sa pangalan ng Panginoong Kristo, dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit. So tuloy natin, mga kapatid. Tuloy natin. Sabi rito, wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob, ngunit makaliligtas siya rito. Yung Jacob na tinutukoy, sino ba yun? Ang parilalang panahon ng paghihirap ni Jacob ay tumutukoy sa bansang Israel na makararanas ng pag-uusig at mga kalamidad na hindi pa nararanasan o naranasan kailanman ng buong mundo. Isipin nyo, mga kapatid, talagang tumutukoy sa bansang Israel na bagamat hindi lang naman sabaga mararanasan yung kapigatian, hindi lang sa kanila kundi sa lahat ng daig, sa lahat ng bansa, mga kapatid. Pero kasi sabi ko nga, 'di ba? Sabi ko nga, mga kapatid, na itong paglabas ng propeta, bulaang propeta at ng antikristo na ito, kasi mga kapatid, lalabas to sa mga kapatid, pupunta to sa sa bansang Israel Pupunta to sa bansang Israel, mga kapatid. Bakit? Kasi doon din magaganap, no? Sa Israel din magaganap, mga kapatid, yung yung Armageddon na tinatawag, yung huling digmaan, no? Napag-aralan na natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Tuloy tayo. Kung isaalang-alang ang mga impormasyon ibinigay sa atin ng Panginoong Kristo o ng Panginoong Jesus sa Mateo 24:15-30, maipagpapalagay na ang pasimula ng dakilang kapigatian ay may kinalaman sa paglabas ng kalapastangan ng walang pangalawa sa pagdating at sa mga gagawin ng Antikristo. Ito na nga siya sabi ko kanina, di ba, mga kapatid? Ito
Ito yung sinasabi ko kanina mga kapatid. Diba? So tuloy natin mga kapatid. Sa Daniel 9:26-27, makikita natin taong ito ay pakikipagkasundo sa mundo sa loob ng 7 taon. Diba? Ito nga yung sinasabi ko mga kapatid, diba? Na magkakaroon to ng ugnayan sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, hindi lang sa Israel mga kapatid, kundi sa lahat ng tao. So sa isang linggo muli basahin ng pakikipagkasundo sa mundo sa loob ng 7 taon. So sa pangalawang bahagi ng 7 taong ito, sa kalagitnaan ng isang linggo, sinasabi sa atin na sisira ang kanyang ginawang kasunduan. Yun, di ba? Sisirain niya yung pakikipagkasundo niya. Sa loob ng 7 taon, mga kapatid, sisira sa kalagitnaan. Tuloy, mga kapatid. Ipatitigil niya ang mga paghahandog na partikular na tumutukoy sa kanyang gagawin sa loob ng templo sa Jerusalem na muling itatayo sa hinaharap. Sama, magaganap yung mga kapatid. Ang pagtatayo ng templo, muling pagtatayo ng templo, magaganap sa hinaharap mga kapatid. Magaganap sa hinaharap. So tuloy, ibinigay sa pahayag 13:1-10 ang mas detalyadong gagawin ng halimaw at malaga rin ang mapuna ang haba ng panahon na mananatili siya sa kapangyarihan. Sinabi sa pahayag 13:5 na maghahari siya sa loob ng 42 buwan na kung kukwentahin ay 3.5 taon, ang parehong haba ng itatagal ng dakilang kapigatian. Ito na yun mga kapatid, di ba? Binibigyan tayo sa aklat ng pahayag ng napakaraming impormasyon tungkol sa dakilang kapigatian mula sa pahayag 13 kung saan nahayag ang halimaw hanggang sa muling pagparito ni Jesucristo sa pahayag 19. Binigyan tayo ng larawan ng puot ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan dahil sa kanilang rebelyon at kawalan ng pananampalataya, pahayag 16 at 18. Sipin nyo mga kapatid, binibigyan na tayo ng napakaraming impormasyon para ating iwasan kung dumating man sa panahon natin o hindi sa panahon natin, dumating man itong paglabas ng halimaw at ng bulaang propeta at ng Antikristo, malalaman natin agad mga kapatid. Malalaman natin agad. Tandaan natin yan. Kasi meron tayong impormasyon mula sa pahayag mula sa banal na salita. Diba? Kaya panghawakan natin ang ating pananampalataya hanggang sa huling panahon ng buhay natin mga kapatid. Panghawakan natin ng mahigpit. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong magbabago sa pananampalataya o paniniwala natin sa Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. O Espiritu Santo. So tuloy, inilarawan din dito kung paano didisiplinahin ng Diyos at iingatan din naman ang kanyang bayang Israel, pahayag 14:1-5, hanggang sa maganap niya ang kanyang pangako sa kanila, ang pagtatayo ng isang kaharian dito sa lupa, pahayag 20:4-6. Amen. So dito mga kapatid, kailangan lahat maganap, lahat maganap ang mga bagay na nakasulat, dito sa kapahayagan para maganap din, ang kanyang mga pangako. Sabi ko nga mga kapatid, ano ba yung mga pangako? Ang pinakapaborito kong pangako na nabasa ko mga kapatid ay ito. Ito yung pinakamagandang pangako. Hindi man nakalagay na pangako, pero isang pangahawakan natin na dapat natin bigyang kahalagahan sa buhay natin. Na sinabi ng Panginoong Kristo sa Juan 14:2 ay ganito: sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Alam niya mga kapatid, maraming silid sa bahay ng kanyang ama. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroron ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Sipin nyo ipaghanda ko kayo ng matitirhan.
Napakasarap isipin mga kapatid na ipaghahanda tayo ng Panginoon Kristo na matitirhan doon sa bahay ng kanyang ama, na ama din natin dito sa lupa mga kapatid. Kasi tagalupa tayo eh. So ang ama natin na nasa langit, diba? Yun ang kinikilala nating ama na makapangyarihan sa lahat. Yung nasa langit, yung lumikha sa atin. So tuloy, sa 3, ano siya sabi ng Panginoon Kristo? Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Yan ang napakasarap mga kapatid, na dapat natin panghawakan. Diba? Babalik ang Panginoon Kristo para sa atin at isasama niya tayo sa kanyang pinanggalingan o sa kanyang kinaroroonan. Saan? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Napakasarap isipin nun mga kapatid, na ito ang ating panghawakan hanggang sa huling panahon ng buhay natin. Tandaan natin mga kapatid, kung gusto mo na makilala ng lubos ang Panginoon Kristo sa buhay mo mga kapatid, magsimula ka magbasa ng Biblia. Itanong mo sa sarili mo kung bakit kailangan ko kilalanin si Kristo bilang anak ng Diyos, bilang Diyos, bilang tagapamagitan sa Diyos. Nakakalungkot isipin mga kapatid, pero may mga relihiyon na talagang ayaw kilalanin, no? Ayaw kilalanin na ang Panginoon Kristo ay isang Diyos at anak ng Diyos. Ayaw nilang kilalanin. Nakakalungkot isipin. Pero, sorry pasensya na. Pero, nasa kanila ang espiritu ng pagka-anti-Kristo. Kasi hindi nila matanggap yung aral ng Panginoon Kristo na siya ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang Panginoon Kristo para makasalumuha, para mabuhay, para isilang sa mundong ito, at para ganapin ang lahat ng kautusan ng mga isinulat ng mga propeta, at para ipaalam sa ating mga tao kung ano yung nais ng Diyos sa atin. Diba? Ano sabi ng Panginoon Kristo? Hindi ako nagsasalita ganang sa aking sarili, kundi sinasabi ko kung ano yung sinasabi ng Ama na nasa langit. Kung ano yung kalooban ng Ama na nasa langit. Yan mga kapatid ay hindi nakikita ng mga taong ayaw maniwala sa Panginoon Kristo siya ay isang anak ng Diyos at nagkatawang tao na nagmula sa Diyos mga kapatid. So mga kapatid, nawa meron tayong natutunat at nadagdagan ng ating impormasyon patungkol dito sa tinatawag na ano ang dakilang kapigatian. Isang masilumuot na pangyayari sa buhay ng tao, o sa baga, isang masilumuot na pangyayari sa mundo na mangyayari sa hinaharap. Isang matinding masilumuot to mga kapatid. Diba? Sabi nga rito mga kapatid, talagang matindi mga kapatid. Diba? Sa mga nakaraang pag-aaral natin, diba? At papatayin ng halimaw ang mga taong ayaw sumamba sa kanya. Papatayin ka mga kapatid. Papatayin tayong mga tao na naniniwala sa makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo sa nawat. So mga kapatid, ako'y muli nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta at nanonood at nakikinig ng mga ina-upload kong mga salita ng Diyos, at ang mga nanonood din sa video na ina-upload ko hanggang sa mga kapatid, diadalain ko sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo ang iyong kaligtasan, ang pagpapalang espiritual o physical man na pangailangan natin sa araw-araw. Hanggang sa muli mga kapatid, tayo ay magpapasalamat muli sa lahat, unang-una sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. At sa mga, sabi ko nga, sa mga manonood, nakakanood at nakakapakinig ng mga ina-upload ko, hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat po. Sa nawat.